Ayan, good morning mga kadisenyo. Pakita ko sa inyo paano yung tamang pagbobobida. Siyempre, ang dapat nating unahin ay kunin yung level ng ating ceiling, no? From the floor. So, yung typical o common na taas ng ceiling ay nasa 250, yung standard, no? Pataas. Ito nilagyan natin ng clearance kasi may tiles pa dito. Kaya ang sukat na ito ay nasa 280. Ang una, tulad ng sabi ko, kailangan levelado. Ayan, papakita ko sa inyo. Ang ginagamit sa pag-level, pwede ang post level at yung laser level. Ayan, katulad nito. Pagkatapos nating levelan, ang una nating isasalpak ay yung wall angle. Saan ba? Ito ang wall angle. Oh. Ayan, yan. Ito. Yan ang unang ikakabit. Mga wall angle. Kapag naikabit yan, ito tayo sa taas para ipakita ko sa inyo. Pag naikabit itong mga wall angle, ang pagkakabit nito gumagamit ng concrete nail na diuno o kaya yung nail gun. Kaso walang naubusan tayo ng bala sa ating nail gun. Kaya concrete nail yung ginamit. Pagkatapos may kabit yung mga wall angle, ang susunod ay itong carrying channel. Ayan, ganun din. Diuno din na pako yung ginagamit at least may allowance siya na pasok yung ating metal paring. Ayan. Yung space. Yung space dito ay kakasya yung yung space dito ay sakto sa ating metal paring. Ito. Yung kapal nito. Ayan. Ay sakto doon. Pagkatapos niyan, ay kapag masyadong mahaba, tulad nito, lalagyan muna natin ng hanger. Ito yung hanger. Ayan. I-rivets lang natin. Ayan. May rivets na ginagamit. So, ikakapit lang natin dito sa ating zipper links para matibay. Ayan. Pagkatapos may rivet yan, gagamit ng W clip. Ito. At isusunod na natin itong ating metal paring. Ayan, gagamit ng W clip tulad nito. Ayan. Gusto niyo mas matibay, doblehin nyo. Tapos yung iba, nire-rivet pa. Ayan, nire-rivet pa yan. So, tapos yung sukat nito ay ang distance ng bawat isa ay nasa 40 centimeters, no? Kasi yung plywood o yung yung hardiplex na yan, ang sukat niyan ay pag sa centimeter 120 by 240 centimeters. Kaya 40-40 para sakto yung sa gitna. Ito yung hati nito. Yung pag nagsalubong yung hardiplex or yung plywood. Kasi yung standard na sukat ng plywood. Kaya yan. Kaya 40-40 yung sukat. Pagkatapos may kabit lahat yun, yung mga metal paring, dadagdagan ng mga hanger. Kapag nasigurado na, hindi nababagsak yung ating bobida, yan, kakabit na yung mga hardiplex. Ang kalimitan ginagamit ay ito, hardiplex. Yung iba, plywood o kaya Gibson board. Ayan, depende na lang sa contractor o kaya sa kliyente kung anong gusto niyang ikabit. Pag plywood kasi, kung minsan, ayun, pag tumagal, bumabaluktot dahil nga sa klima. Pag yung chalkboard naman, ang disadvantage naman ng chalkboard kapag hindi nalagyan ng insulation foam, itong yero, ay kapag kasi madaling araw, nagpapawis ang yero, tapos alam nyo na ang chalkboard pag nabasa, humihina or nasisira. Ang hardiplex, kanyan matibay para sa amin, matibay yan. Kahit mabasa, hindi ganun na nadudurog o napupunit tulad ng chalkboard o yung Gibson board. So yun, ganun lang yung proseso
ng pagbobobida, no? Ayan. Tatapusin lang ikabit yung metal paring, tapos kakabit na nila yung mga hardiplex. So, yun lang mga kadesenyo. Ganun lang yung proseso ng pagbobobida. Mabilisang proseso. Pag ang gamit ay more on metal. Yan lang. Maraming salamat sa panonood. And God bless.